Ang nilalaman ng video na ito ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang. Hindi ito maaaring gamitin bilang batayan para sa diagnosis o paggamot. Para sa anumang usaping may kinalaman sa mental health, mahalagang kumonsulta ng direkta sa lisensyadong psychologist o psychiatrist. Master Galing, Pinoy Medical Science Channel. Sa YouTube, Facebook, TikTok din kaalamang tunay bilang meme. Master Galing, may utak, may puso, may layunin. Hello po, kumusta po kayo? Andito na naman po ako upang magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay tungkol po sa mental health. Ngayon po, marami po sa atin na nakararanas ng iba't ibang klase ng stress sa buhay, mga depresyon, mga mood swing, mga unusual behavior. Ngunit hindi naman po ibig sabihin yan ay meron na tayong mental disorder. May mga sintomas ng mental disorder na makikita rin po sa isang normal na individual. At may mga sintomas din at mga senyales na maaari natin makita sa isang specific na mental disorder. Meron kahalintulad din doon sa ibang uri o klasifikasyon ng mental disorder. Alam niyo po ba na meron po tayong major classification ng mental disorder base sa DSM-5 or yung Diagnostic Statistic Manual for Mental Disorder, 5th edition or 5th revision. Ito po yung mga halimbawa, no? Like yung major classification, nandiyan po yung neurodevelopmental disorder. At dyan po sa classification ng neurodevelopmental disorder, dyan din po nakapaloob yung autism spectrum disorder. So dyan po nakapaloob din yon. Saka yung mga may ADHD. So dyan po nakapaloob yon sa major classification na yon, no? Hayaan niyo po, no? Wag na muna po na tayong magpakalalim. No, bibigyan ko lang kayo ng mga key points, no, mga examples po. At tatalakayin naman natin yan ng mas malalim, no, pagdating ng tamang panahon, no, o kaya pa sa ibang araw, no, isa-isahin po natin yan. At meron din po tayong isang classification pa na kung tawagin ay schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. Ito po yung kondisyon na kung saan nahihirapan yung utak ng isang tao na iproseso kung alin yung totoo at yung hindi, no? Kung alin yung reality at yung hindi. So nahihirapan silang iproseso, nahihirapan na yung utak na iproseso yon. So nandiyan na po nangyayari yung nagkakaroon ng mga delusion, hallucination, no? Nabanggit mo nga po yun sa isang video ko, yung may mga nakikita na wala naman, na may mga dumi na naririnig na wala naman, may mga false belief. Alam nyo, very interesting tong na schizophrenia. So hindi lang po schizophrenia ang nakapaloob dito, pati yung mga other psychotic disorder like mga delusion. No, sa mga delusion po, marami pong mga po yan, types, no? Andiyan po yung example na may yung tinatawag na grandiose type, no, feeling nila na isa silang may kapangyarihan, no, di ba? Walang katotohanan nyo, kumbaga hindi na makatotohanan, wala na sa realidad, may kapangyarihan sila, meron silang special talent, meron silang special na mission dito sa mundo, no? At meron dito yung tinatawag na erotomanic type, no, isang type ng delusion disorder na kung saan naniniwala sila na isang, halimbawa, for example, isang very sikat na tao, halimbawa like isang sikat na artista, napakasikat na artista na nagkakagusto, patay na patay sa kanila, no? So kumbaga pwede maging totoo, pero syempre naman alam naman natin na napakalabo, lalo na kung isa naman tayong pangkaraniwan, hindi naman tayo magkakilala ni anino natin, hindi nakikita pa ng artistang yon, tapos bigla magkakagusto sa atin ng ganong kalalim na grabing pagkagusto. So may mga ganon po, no? Kung kailan po, napaka-interesting po, no, at napaka-ganda na pag naging topic na natin tong mga ganitong usapin sa larangan ng psychiatry. At andito rin yung mga jealous type, no, yung grabing pagsiselos na talagang OA na, no. At pag naging topic na po natin to, no, dito natin i-differentiate kung
normal pa ba o hindi na? Kasi may mga, yung pagsiselos, natural yon, no? Normal yon. Pero minsan, nawawala na sa tamang realidad, hindi na normal yung jealous na nararamdaman ng isang tao. So, ganun po, no? Tapos yung mga somatic type, yung naniniwala sila na meron silang isang sakit na hindi naman totoo, no? So, yun. So, marami sa inyo, dito na lang sa channel na to, no, marami sa inyo na ganyan. Pero, hindi pa rin kayo basta-basta pwedeng masabi na may mental disorder na kayo. No? Napakaraming dapat isinasaalang-alang para matukoy ng mga espesyalista kung meron na kayong mental disorder o wala pa. O kumbaga, normal pa ba yung nararamdaman nyo o hindi na. Tapos yung bipolar and other related disorder. Diyan po sa bipolar disorder, diyan po yung ano po natin, no? Yan po yung isang grupo ng disorder kung saan apektado po yan yung moods po natin, yung energy po natin, tapos yung functional capacity natin bilang tao, no? Apektado po yan dyan, no? Andiyan yung mga manic episode, hypomanic episode, tapos yung major depressive episode, no? Tapos meron tayong tinatawag dyan ng mga bipolar 1, bipolar 2, tapos yung cyclothymia, no? Hayaan nyo po, no? Huwag kayong mag-alala, no? Introduction pa lang to. So lahat yan papasadahan natin. Actually, meron tayong 20 major classification ng mental disorder base sa DSM-5. Kaya marami pa tayong pag-uusapan, no? Kumbaga kintroduction lang to para maibigay ko sa inyo yung mga major classification na yan. Tapos kada major classification may nakapaloob po dyan na different kinds or different types of mental disorder, no? Kumbaga yung major classification, yan yung nag-a-umbrella doon sa mga iba't ibang uri ng mental disorder. Tapos andyan po yung depressive disorder kung saan po nagkakaroon tayo ng napakataas na depression, no? Andyan po yung nawawalan na tayo ng interest, yung lack na yung energy po natin, yung mood natin, sobrang lungkot po natin, no? So, diyan po pumapasok yung depressive disorder. So, marami rin pong nakapaloob dyan sa depressive disorder. Hindi lang yan yung basta sinabing depressive disorder, yun na yun, no? Actually, yung depression, makikita nyo rin yan kahit sa ibang classification ng mental disorder. Tapos, andyan na po yung anxiety disorder, no? Yung grabe naman ang pag-aalala mo, no? Those very intense yung pag-aalala mo sa mga bagay-bagay. So, yan po yung anxiety disorder. Tapos, yung obsessive compulsive and other related disorder, no? Ito po yung isang disorder kung saan po yung paulit-ulit na ginagawa, yung pag-iisip o kung saan paulit-ulit na iniisip o ginagawa yung isang bagay ng isang tao para mabawasan yung fear niya o yung pag-aalala niya para maitama niya yung gagawin niya, no? For example niyan, yung tinatawag na trichotillomania, no? Yung halimbawa, binubunot-bunot natin yung hair natin, no? Habang nag-iisip-isip tayo, habang may iniisip tayo, o kaya para mabawasan natin yung takot natin o yung pag-aalala, no? Parang nagbubunot-bunot tayo kunwari ng hair, no? Natawag doon trichotillomania, no? So, yan yung isang example. Tapos, isang example niyan, halimbawa yung paulit-ulit kayo naghuhugas ng kamay, no? Alam mo, kakahugas mo pa lang ng kamay, hugas ka na naman, tapos ang tagal mong naghuhugas. Kumbaga, paulit-ulit mong ginagawa yon kasi para mabawasan yung fear mo na mahawa ka sa isang sakit, kagaya nung COVID time natin. So, syempre, yung iba talagang nagiging obsessive. Yung tinatawag natin tong ok-ok, no? So, paulit-ulit na ginagawa mo yung isang bagay para maibsan yung takot mo at maitama mo ang isang bagay. So, yan po yung mga, yan po yung isang halimbawa ng obsessive compulsive disorder, no? So, marami pa pong mga mental disorder na nakapaloob dyan sa classification ng obsessive compulsive. Tapos, yung trauma and stress-related disorder. Ito naman po yung klasifikasyon kung saan yung isang tao nakakaranas po ng problema sa behavior, sa emotion, bilang tugon niya po doon sa nangyaring stressful at traumatic na pangyayari. So, pumapasok dito yung parang nagpa-flashback yung mga dating nangyari. So, nagkaroon ka nga ng trauma no? Nagkaroon ng isang pangyayari na very stressful o na masyado naka-apekto sa mo talaga,
sa pagkatao mo, tapos nung naaalala mo yon, apektado na yung pagkatao mo. Tapos meron po tayong tinatawag na classification na dissociative disorder. Ito po ay kung saan yung isang tao po ay nagkakaroon ng disconnection between sa thoughts niya, sa identity niya, tapos sa memory niya, no? Tapos yung awareness niya para makakope lang siya, no? Para makakope siya sa isang stressful at traumatic na pangyayari. Kagaya halimbawa ng yung mga memory gap, no? Yung amnesia, kunwari parang nagkakaroon ng amnesia, no? Kumbaga nakalimutan mo na isang bagay na yon. Hindi mo naman gusto talagang kalimutan yon. Kaya lang nakalimutan mo na kasi nga dahil nagkaroon ka ng mapait na alaala para tungkol doon. So yun po yung tinatawag na dissociative disorder. At yung iba, no, naguguluhan tungkol dito sa dissociative disorder sa PTSD, no? Parang actually hindi lang dito, no, maraming major classification ng mental disorder na naguguluhan ng karamihan dahil nga po nagkakaroon ng parang magkakahalintulad na sintomas o senyales ang isang pasyente. So hayaan nyo po kung kailan tatalakayin naman po natin yan, kaya huwag mag-alala. So tuloy po tayo, no? Meron pa tayong tinatawag kong somatic symptoms and related disorder. Ito po yung classification kung saan po ito yung grupo ng mental disorder na yung tao po nagkakaroon ng mga physical na sintomas na nararamdaman na hindi maipaliwanag yung medical condition niyang yon na nakakaapekto na sa pang-araw-araw niyang pamumuhay, no? Dahil syempre parang nagkakaroon dito ng labis na pag-aalala, no? So kung may labis na pag-aalala, para meron na naman anxiety, no? Pero kung sabi ko nga po kung kailan i-differentiate ko sila dun sa anxiety disorder na classification din. So labis na pag-aalala, no, dito sa nagkakaroon ka ng labis na pag-aalala dahil dito sa tinatawag na somatic symptoms and related disorder, no? Kumbaga, feeling mo may sakit ka, feeling mo na ganito yung nararamdaman mo, pero pag sinuri ka naman, okay ka naman, pero grabe yung nararamdaman mo hanggang sa nakakapekto na sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Halimbawa, hindi ka na nakakatrabaho dahil feeling mo nga may sakit ka sa puso, wala naman ikaw sakit sa puso, parang ganun, no? So yan po yung somatic symptoms. Tapos meron po dito yung feeding and eating disorder. Andito na po pumapasok yung mga bulimia, anorexia nervosa, so yung pica. So lahat yan papaliwanag natin kung kailan po. Tapos meron naman po tayong tinatawag na elimination disorder. Ito pong elimination disorder, ito po yung kung saan po yung tao, no, nagkakaroon ng unusual behavior like yung tinatawag na enuresis and encopresis, no? Halimbawa, yung isang bata o adult na naiihi sa kama, no? Naiihi sa kama, paggising, kumbaga hindi siya bumabangon para umihi. Talagang bigla na lang siya naihi doon sa kama. Tapos dumudumi siya kahit saan, no? Dumudumi siya. Kung saan siya makapil, bigla na lang siya dudumi kahit saan. So, yung tawag po doon, elimination disorder. So, ang tawag naman po doon, pag umiihi, ang tawag enuresis. Pag dumudumi, encopresis naman po ang tawag natin doon sa disorder na po yun, no? Ngayon, normal to sa bata, no? Normal to sa bata, 5 years old to 4 to 5 years old below. Kasi hindi pa masyadong develop yung bowel and bladder nila, no? So, pero pag develop na po, tapos okay ka naman. So, walang rason, no? Tapos halimbawa wala ka namang medical health issue, mga medical problems about sa bladder and bowel, tapos nangyayari yan. So, there's something wrong na kailangan masuri ka rin ng isang psychiatrist para malaman nila kung ito ba ay isang uri ng mental disorder o hindi. So, yan, tawag po dyan, elimination disorder. Okay? Tapos, meron po tayong tinatawag na sleep-wake disorder. So, andyan na pumapasok yung mga insomnia, narcolepsy. So, yung insomnia, ngayon, marami pong nagkakamali rin dito. Meron lang nahirap makatulog, sasabihin nila may insomnia ka na. So, maaaring ganun, no? Pero, yung mga psychiatrists, madi-differentiate nila or madi-distinguish nila, kung normal pa ba yan o mental disorder na, no? So, ganun po yun. Ayan nyo po kung kailan pag-uusapan natin, iisa-isahin po natin yan.
Tapos meron po tayong mental disorder classification na tawagin natin ay sexual dysfunction. Ito po yung grupo ng mental disorder kung saan po tayo nagkakaroon po ng persistent and recurrent, no, paulit-ulit na problema sa sexual response, tapos sa desire po natin, sa orgasm, no, yung pain during sex na nakakaapekto na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa ating relasyon sa kapartner natin, na nagdudulot na din sa atin ng stress, no? So, may mga tatalakayin po tayo dyan ng mga disorder pag natapat na po tayo sa topic ng sexual dysfunction. Tapos meron po tayong mental disorder na classification kung tawagin ay gender dysphoria. Ito po yung isang mental disorder kung saan po nagkakaroon ng isang tao ng stressful na pakiramdam, no? Nadidistress talaga siya na kasi kumbaga parang yung kasarian niya, halimbawa lalaki siya, no? Pero alam niya sa loob babae siya, no? Ngayon, dito ko po i-explain din na kung yung mga nasa LGBT ba matuturing ng may mental disorder. Hindi po kasi yung ganon. Sabi ko nga po, kahit may sintomas kayo na makikita dun sa hindi normal, no, dun sa may mga mental disorder, hindi nangangahulugan na mental disorder patient na rin kayo. Iba po yun, no? Magkaiba po yun. Hayaan nyo, bibigyan ko rin po ng kaliwanagan yung mga bagay na yan. Yung hindi porke gay ka, lesbian ka, member ka ng LGBT, ibig sabihin nila abnormal ka, may mental disorder ka. Kasi may mga narinig akong ganyan magsalita, no? Hindi po yung ganon. Kaya pagdating po sa mental health, no, wag po tayong judgmental. Hindi po tayo psychiatrist. Ngayon po, maya nyo kung kailan naman po tatalakayin naman po natin yan pag natapat na, no, yung topic natin sa gender dysphoria. Diyan, magdidig tayo, no, magpapakalalim tayo masyado dyan, pero yung mauunawaan pa rin ng kahit sino, kahit hindi inline sa medical field. Tapos, andyan pa yung mga classification ng disruptive at impulse control and conduct disorder, no? Andyan na po yung mga gumagawa ka ng isang gawain na nakakasakit ka sa iba, no? Wala kang pakundangan kung anong magiging resulta noon. Tapos andito naman po yung tinatawag na substance related and addictive disorder. So andyan na po pumapasok yung mga droga-droga, no? Na-addict ka sa isang substance, no? May mga tinatawag naman na non-substance addiction. So, example niyan, yung gambling, no? Yung gambling disorder. So, pag natapat naman po tayo sa classification na to, pag-uusapan naman po natin yan. So, hihimay-himay natin yan na kailan ba yung sugal, yung gambling disorder is a mental disorder. Pero, hindi porke nagsusugal ka, may mental disorder ka na. So, dyan tayo magre-referee, no? Hindi po ganun yon. Yung iba naman pang ano nila, no, para masabi lang, pang gaslight po nila, sabihin nila, hindi, libangan ko lang yan. No. May mga ganun, sinasabi, libangan lang, pero hindi nila alam na nagpo-fall na sila sa ganun na disorder, no, mental disorder. Hindi naman po kasi pag sinabing mental disorder, baliw, no? Hindi naman ganun yung pagkakaano nun. So, ayan nyo po, itatopic din natin yan pag natapat na tayo dito sa classification na to. Tapos, meron pa tayong tinatawag na personality disorder, no? Andiyan yung pumapasok yung borderline disorder. So, in-explain ko naman po yan doon sa video ko, doon sa Facebook, na nai-post ko na rin po yan doon sa YouTube channel. So, yung tungkol doon sa borderline disorder. Ito pong borderline disorder, ay pasok po ito dito sa major classification ng DSM-5 na kung tawagin ay personality disorder. Tapos meron po tayong major classification na kung tawagin ay yung paraphilia. Ito po yung mga parang kakaibang sexual desire, no? Andiyan na yung mga voyeurism, no? Yung mga sexual satisfaction na dinadaan sa kakaibang pamamaraan. Andiyan yung voyeurism, exhibitionist, fetishism, voyeurism,
So, nandyan na. Pag-uusapan natin yan kung kailan naman. Kukumplituhin natin yan. Magpapakalalim po tayo dyan. Tapos po, yan yung, yung iba-iba pang mga non-specific na mental disorder, no? Yung mga non-specific major classification. So, yan po mga pag-uusapan natin, no? Hindi, so, ulitin ko po, no? Hindi po kasi ibig sabihin na porque may mga sintomas ka na makikita doon sa mental disorder, isa ka na rin na may mental disorder. At alam nyo ba na hindi lahat ng mental disorder ay ibig sabihin may problema tayo sa pag-iisip o sa utak. Yung iba, yung mental problem po natin, yung mental health issue natin ay dahil sa isang specific na medical condition. For example, for example dyan, ang pinaka-perfect yung yung tungkol doon sa thyroid, no? Yung hyperthyroidism at hypothyroidism. Malalaman nyo po yan doon sa mga sintomas, no? Panoorin nyo po yung tungkol ko po doon sa pagkakaiba ng mga sintomas ng hypothyroidism saka hyperthyroidism. So, papasok din kasi doon yung anxiety saka yung depression. Pag may problema tayo doon sa thyroid glands po natin, sa thyroid hormones po natin. So, papasok yun doon. So, panoorin nyo na lang sa channel ko po doon sa YouTube. Hanggang dito na lang po muna, no, yung video ko po ngayon, at tatalakayin na lang po natin yan sa ibang pagkakataon naman, sa ibang araw. Ngayon po, iisa-isahin po natin yan itatopic, no? Kung kada magkakaroon ako ng oras para sa psychiatric topic, itatopic natin yan. Maaari nyo pong i-comment dito sa comment box kung ano ang mga gusto ninyong unahin natin dun sa mga nabanggit ko. Kung gusto nyo ba yung mga paraphilia, yung mga kakaibang mga pamamaraan para masatisfy natin yung sexual urge natin o yung sexual desire natin, yung sa gender dysphoria, no, yung sa mga LGBT, hindi po porke nasa LGBT sila, may mental disorder sila, wag po kayong ganon. Sabi nila abnormal daw yung mga nandun, hindi po. Tapos yung sa mga depression disorder, yung mga depressive disorder, sa anxiety disorder. So i-comment nyo lang po dito sa comment box para may schedule po natin kung ano mas magandang unahin natin. Kung depende po dun sa mga magre-request kung anong unahin natin. Magdidig tayo ng napakalalim doon, i-explain ko po sa inyo doon, no? Ngayon po, hanggang dito na lang ang video ko at medyo mahaba na, no? Introduction pa lang to pero mahaba na. Disclaimer lang po, no? Hindi ko po to nilalabas para husgahan na kayo na eto sakit mo to, eto sakit mo na to. May mental disorder ka, ikaw wala. No, hindi po 'yon, no? Para masiguro po 'yan, konsulta po kayo sa isang mga mental health professional, kagaya ng mga psychologist, psychiatrist, para masuri kayo ng maayos at malampatan kayo ng tamang lunas, no? Dahil pagdating sa mental health issue, may mga criteria ang sinusunod para ma-fall ka kung saan classification, kung saan ka classified na mental disorder. So, yan lang po. Hanggang sa muli po. Ako po ulit si Master Galen. Kita po ulit tayo sa next video. Paalam pansamantala.